kailangan natin iplano yung mga susunod na steps natin for the coming days. Yan. So, Happy New Year! Andun ulit. Happy New Year! So, yung ating ginawang review and planning, pwede ko itanong, documented ba? Documented ba? Teka, verbal yata. Written ba? Yes, documented dapat. Yung ating review and planning. Kasi, that way, we can always refer to our documents, 'di ba? Ano nga ba yung ni-review natin? Ano nga ba yung actions taken during 2022? Ano nga ba yung goals na na-achieve natin for 2022? Yung goals ba natin na maka 10 SBDO yung team natupad? Yung goals ba natin na makapag-activate ng maraming MPPs at saka ating mga members na tupad? Documented ba yung ating review? O, let's be honest, merong hindi documented? Taas yung kamay. Ayaw tumaas. Kasi, kung hindi po documented yung ating review, ayun ay kwento-kwento lang. 'Di ba? Kwento-kwento lang 'yun kasi or may kasamang marites. So, dapat po documented yung ating review. Pero hindi pa huli yung lahat. Kasi January 6 pa lang naman ngayon, 'di ba? Pwede pa tayong humabol. When we do a review, please have it documented. Hindi kailangang handwritten. Pwedeng gumamit ng laptop. Pwedeng gumamit ng Word, MS Word, or Excel. Let's make use of our tools to make our review documented. Okay po? Yung plans, documented ba? May bilang? May number of members na nakalagay doon kung ilan yung ma-activate, ma-convince na maging business owner ng LLIC. Kaninong team yung documented yung plans for 2023? Kanino po? Let's be honest. Si GUB Director Hernan Galon. Ayan. So, very good. And, of course, yung hindi pa, kayang-kaya pa. 'Di ba? Kayang-kaya pa nating habulin. Dahil ito namang sa atin, reminders lang. Pero, this will help all of us achieve our goals. Kasi kung hindi documented, wala kang reference. Kung ano yung dapat mong matupad. Kung merong hindi natupad, ano yung kailangan mong gawin? Kung kulang yung achievements, ano yung mga kailangan mo pang steps to realize your goals this 2023? Yan. So, here are a few key benefits why documentation should be priority moving forward. A single source of truth saves time and energy and makes everyone smarter. So, we have to be honest when documenting our review and our plans. Diba? Review for 2022 and plans for 2023. Kailangan yung info na ibibigay natin truthful. Diba? Hindi pwede tayong mag-hide. Diba we have teams po? May mga teams tayo.
Pag merong tayong kailangang ibigay sa team, kailangan po truthful yung data. 'Di ba? Hindi pwedeng itago yung data for yourself only. Kasi kapag binigay mo yun sa team mo, pwedeng makatulong to sa members within the team in their goals. 'Di ba? So, it should be truthful. And it saves you time and energy. Dahil kung hindi siya totoo, for sure magkakaroon ng doubts, 'di ba, yung mga team members. At iko-question yung binigay mong data, 'di ba? So hindi magiging hindi makakaroon ng hindi makaka-save ng time yung team mo dahil magkakaroon ng questions, 'di ba? One key for a team success is communication, 'di ba? So kailangan open ang communication line between team members, amongst team members. At kailangan yung data nga na ibibigay mo ay tama. Kasi baka sabihin mo, ay, nakasampung SBDO. Nakasampung SBDO ang team natin. Pero ang totoo, ilan lang? Kalahati lang pala. Huwag natin exaggerate. Yung tama ang ibigay natin. Documentation is essential to quality and process control. Within the team, meron kayong pwedeng i-formulate na processes. Pwede kayong maglagay ng steps on how to achieve each and every team member's goals. So, kailangan ng documentation for you to refer to every time you need to make a decision. 'Di ba ang decision lalo na kapag sa team ginagawa ng buong team most of the time, dapat nagko-consult ang team leader or upline sa kanyang mga team members, 'di ba? So, kailangan natin ng documentation to guide us. Documentation cuts down duplicative work. So, within the team, meron kayo naka-assign na, ikaw, yung name niya, ikaw ang assigned sa pagpa-file ng mga kailangan nating documents. Ikaw ang assigned sa data gathering. Ikaw ang assigned sa research. Ikaw ang assigned sa, di ba within that team, may customer service dapat. Merong proactive to answer inquiries. Di ba? Merong proactive to solve problems. Ang documentation, kailangan yan para hindi kayo doble-doble ng trabaho within the team. Kailangan na di-divide kung ano yung mga task within the team. Kasi para sabay-sabay nyong magagawa kung ano yung kailangan ng team. Nangingiti si Ma'am Fe. Kasi sa team, 'di ba, merong kailangan natin ng products. Sino magdadala? Dapat merong naka-assign sa team na magpo-provide, magdadala. Kasi kung isang tao lang 'yon, ano mangyayari? Most probably ma-exhaust, mapapagod. Yung isang tao na 'yon nagagawa ng lahat. Konti lang po yung nagmo-multitasking. 'Di ba? Multitasking is good. Kasi po ginagawa ko din yun. Pero, it will be better if merong kanya-kanyang assignments
ang bawat team member. 'Di ba? Para hindi po ma-exhaust, hindi mapapagod yung gumagawa ng lahat. 'Di ba? Kasi pag na-burnout yan, anong mangyayari? Pag na-burnout yung gumagawa ng lahat, most probably, titigil, susuko. Kasi ano sasabihin? Ay, pagod na ako na lang lahat. 'Di ba? Nagbe-benefit ang team pero ako lang gumagawa. 'Di ba? But your upline and your leader should also know how to divide the task amongst yourselves, amongst your team members. Hindi masama yung mag-delegate ng task. Kasi through delegation, we could achieve more. 'Di ba? We could attain more through delegation. At marami naman ang makikinabang sa pagde-delegate natin ng task sa ating team members. So, hindi siya maduduplicate yung task. Pag dumadami kayo, syempre, good news yun, dumadami kayo within the team, 'di ba? Yung ginagawa ng isa, pwedeng may assign sa dalawa. Magko-co-work sila. 'Di ba? Habang dumadami, hindi 'yun problema. Hindi problema, happy problem 'yon. Happy problem yung pagdami ng team members natin. It makes onboarding of a team member or team members so much easier. Yung documentation. Nire-relate ko lang po ito doon sa diniscuss ko during our CSEL, yung last CSEL day natin, 'di ba? Medyo ano pa tayo nun medyo talagang towards the end of the year yon, 'di ba? Towards the end of the year, talagang marami tayong activities. At sabi ko nga, we should have allotted time for the review and planning. Okay? So, mas madali po yung onboarding ng new team member kung merong documentations. Pwedeng may naka-assign sa pag-activate, registration, pero dapat po honest pa din. 'Di ba? Ito ang apply nito, ang sponsor nito dapat itong natatawa si Coach Princess. Ano 'yun? Dapat honest tayo. Dahil yan yung guiding force natin Dadalhin tayo niyan sa mas magandang achievement sa buhay. 'Di ba? Anong magiging feeling mo kung na-achieve mo nga yung goals mo pero hindi ka naman naging honest sa maraming tao at sa mga team members mo? Tama? 'Di ba? So, mas magiging madali. At makikita natin kapag nag-work ang lahat ng ito, lahat ng pinlano natin for 2023, hindi lang isang tao ang masaya. 'Di ba? Ang buong team mo masaya. Ang buong LLIC masaya. Si GM niya masayang-masaya. Ang GUB masayang-masaya. Lahat tayo, ang management, masayang-masaya. Bakit? Dahil mas marami tayong natutulungan. Mas maraming umaangat sa buhay ng mga members natin. 'Di ba napakalaking achievement natin yung makita natin na yung team members natin na dating yung team members natin na talagang mas umangat
ang status ng kanilang buhay. 'Di ba? Napakalaking fulfillment po 'yon. Priceless fulfillment nating lahat. Pag nagagawa natin 'yon, pag mas marami tayong natutulungan, pag mas marami yung na-achieve yung goals dahil sa pinlano natin for the team. Dahil kami naman, sa part namin, pinlano namin for the company. Yan. So, nasaan yung clicker natin? Gisingin si Aaron. Alas na, o di, itaas mo. Ha? Na-gets po ba natin? By this time, kailangan naka-review na tayo for 2022. Kung hindi pa, kailan gagawin? Kailan gagawin? Yung review, mamaya pagkatapos ng CSEL, di ba? Ayan, Happy New Year pa rin. So, okay. So, today is the 6th day of 365 days calendar. Diba? Plan a better one. Better than before. Better than the previous year. Better than the previous years. Nakailang years ng LLIC? Nag-soft launch tayo 2019. 2020 lockdown, 'di ba? Nag-lockdown. But it didn't stop LLIC to continue its goals. We shifted from offline to online. Very challenging. But we did it. Congratulations to all of us. Palakpakan naman natin yung mga sarili natin. Diba? Hindi tayo sumuko. Hindi tayo bumigay. Na-motivate pa tayo. Na-challenge pa tayo. Kasi dapat makasurvive tayo during the pandemic days, diba? And we did it. Ngayon, lesser na yung restrictions on COVID-19. More open ang economy natin. Ito na yung hinihintay natin na breakthrough. 2023 is our breakthrough. LLIC's breakthrough. Diba? So let's enter this year, 2023, with a gratitude. Thankful tayo for this new chance to create our dreams. Dahil nakasurvive na tayo eh. At sana, pag-pray natin, wag nang dumating dito yung bagong variant. Kailangan natin magdasal. Let's pray harder. Dahil tinatanggihan na natin siya. Tama? Yes. Tinatanggihan na natin yung bagong variant na yan. Every time we tear a leaf of a calendar, we present a new place for new ideas. Every day, every single day of the year, we present a new place for new ideas. Kasi hindi naman sa araw na to may naisip ako. Pag sa araw na to may naisip ka, anong dapat mong gawin? I-document mo din. Especially sa akin na malapit na mag-senior at sa mga dual citizens na kailangan natin i-document. Actually, yung pong naging training ko, kaming medyo may may edad na, naging training namin na laging dino-document. Nung nag-office
nag-start pa lang ako mag-office, meron kami steno notebook. May steno notebook, lagi naming dala-dala yon kahit saan kami magpunta. Every time, natatandaan, Ma'am Fe, every time may ka-meeting, every time, kasi wala pa pong, ano pa bang, ano nun, may computer na, may PC na, pero that time, inabutan pa ba yung Lotus? Lotus, inabutan Miss Nina. Lotus, ano ba yung Microsoft, hindi pa Microsoft nun eh, Windows, hindi pa rin Windows. Ano nga Miss Nina yung before mag-MS Word? WordStar. Oy! WordStar. Tama, WordStar. Inabutan ko rin yun, WordStar. Pero mo, nakalimutan. So, lagi may dalang steno notebook. Very useful siya. Kasi every time may ka-meeting ka, i-jot down mo. Bata pa po ako noon. 20 pa lang ako noon, pero ginagawa na po yun. Diba? Ginagawa na natin yon. Bata pa tayo, ginagawa na natin yon. At proven, very useful. Pag may ka-meeting ka, pag may naisip kang idea, pag may kailangan kakausapin, pag may kailangan kang i-meet, pag may tao kang gustong tawagan, related to business, dahil office hours yun. So, meron documentations. Ayan. So, nakakatulong po talaga. So, lahat ng ideas mo, ay dahil ngayon, naka-iPad ka na, 'di ba? iPad mini ka na, naka-laptop ka na, isulat natin. I-type natin yung mga kailangan nating i-jot down, kailangan nating ilagay, i-document. Kasi after some time, ano nga ba yun? Ano na nga ba yung naisip ko? Bakit hindi ko isinulat? Bakit hindi ko itinipe? Bakit hindi ko dinocument? Nangyayari? Nangyayari sa atin? So, documentation is very vital to our business. Kahit nga sa pamilya, di ba? Kausapin ko tong anak ko na to. Sulat ko nga yung pangalan nito. Tungkol sa studies mo. Ba't ganito yung, ano yung pwede mong itulong sa anak mo, di ba? So, ganun din. Personal and professional undertakings natin. So, you don't have to see the whole staircase. Take a first step. And when is the first step? Actually, hindi lang ito first step. 'Di ba? Naka-first step na ba? LLICians? Yes. Kailan? Quiet sila. January 1, nung nagpuputukan. 'Di ba? So, first step for 2023. Sabi ko nga, kahit holiday 'di ba? Pwede naman natin gawin para sa mga pangarap natin. Take the first step. And for sure, you'll take further steps. 'Di ba? Stop being afraid of what you could go wrong and start being excited about what could go right. Huwag tayo matakot. Kasi lahat naman ng tao, we make mistakes. But we learn from our mistakes. Diba? Don't be afraid to take a step. Ang mas maging excited ka kung ano yung gagawin mong tama. Kung ano yung gagawin mong tama para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa mga mahal mo sa buhay, para sa mahal mong team members, para sa kumpanya, para sa lahat ng nakakasalamuha mo. That would be the best thing that you would do. Pag natatakot ka,
Don't give up trying and do what you really want to do. Tama? Kailangan maging matapang ka to take the first step and to take further steps in order to achieve all your goals in life. Kasi kung hindi ka magte-take ng risk, ano mangyayari sa'yo? Nandyan ka lang. 'Di ba? Nandito ka lang kung saan ka komportable. Lagi nga natin sinasabi, get out of your comfort zones. 'Di ba? Kasi kung hindi mo gagawin, walang mangyayari. Tama? Okay. So, sabi ko nga, the LLIC management, together with the GUV team, and of course, our GM Ninya, we want to declare 2023 as our breakthrough year. Kung hindi pa nakapagplano, gawin na mamaya. Kung hindi nakapag-review, kaya hindi nakapagplano. Kasi bago ka makapagplano, dapat nag-review ka muna, 'di ba? Kung hindi pa nakapag-review, gawin na rin mamaya. Wala nang bukas sa pagpaplano. Tama? Kailangan ngayon na, mamaya na. Huwag muna ngayon kasi may ano pa tayo eh. May activities pa. So after this activity, can we expect you to take the first step kung hindi nyo pa nagagawa? Happy New Year, everyone! LLIC is our breakthrough years. Breakthrough year 2023. Tama na ang pagiging kampante nung 2022. May momentum na tayo. Simula nung last quarter ng 2022, itutuloy na natin yung next steps. 'Di ba? May SBDO sa umaga, may SBDO sa hapon. May SBDO sa tanghali. Kahit papuntahin ako ng alas 9 ng gabi dito para mag-contract signing, pwede. So, i-record nyo daw. O, documented nyo yun. Baka sabihin ni Maria Fe, sabi nyo, pupunta kayo ng alas 10, alas 9. So, ako po, together with with the members of the board, are here to serve all of you. Thank you, and God bless us all. Happy New Year, everyone!